The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one and there is no other than He. To love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offering and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Natural para sa ating sa atin na maging faithful, na magmahal, na maging tapat sa mga taong mababait sa atin. Kaya ngayon madalas, kung natural yung mga circumstances, kung maayos naman ng lahat, kaya natin minamahal yung ating mga magulang. Dahil mabait sa atin, binibigay sa atin lahat. Ganun din kapag mayroong isang tao, kaibigan o na magiging asawa natin, magiging girlfriend natin o boyfriend natin, namamahal natin kapag din mabait sa atin. They care for us. So one of the reasons for loving someone is because they have been good to us, so they've been generous to us, di ba? Meron gratitude, generosity to us, and we show our gratitude to them by loving them. Okay? So out of all the people or beings who have been generous to us is God, di ba? Kaya nga, lahat naman binibigay sa atin ng Diyos hanggang ngayon. Magmula nung pinanganak tayo, even before we were born. Kahit sa conception pa lang, pinapakita na ng Diyos sa atin kung gaano tayo kamahal, di ba? Nabuod na ipanganak tayo sa mundo. Maraming mga tao nakukunan, maraming mga tao nawawala yung baby bago ipanganak. But we made it through. Nabuo tayo at naipanganak tayo dito sa mundo. It's a sign of God's love for us. Magmula nung tayo pinanganak hanggang ngayon, sumisikat pa rin yung araw, lumaki tayo ng maayos, pinalagaan tayo binigyan tayo ng magulang na mag-aalaga sa atin, binigyan tayo ng mga kaibigan na magmamahal din sa atin, makakasama natin, magbibigay ng saya sa ating buhay. God has given us everything. God has given us all the things, all the beautiful things around us. God has given us food. God has given us air to breathe. God has given us a brain to think and a heart to love. Lahat ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya natin dapat mahalin ng Diyos. Kaya nga dito sa Gospel, di ba? Tinanong nung scribe kay Jesus, ano ba yung first commandment? Ibig sabihin, hindi lamang yung una, kundi ano yung pinaka-importante. Unang-una, not only in terms of chronology. Hindi lang nauna kasi unang ibinigay, hindi. Una kasi highest, the most important, the first and foremost of all commandments is that we should love God. Not only simply that we should love God alone. And with all our mind and heart and soul and our strength. Sabihin, buong pagkatao natin, gagamitin natin sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. And of course, later on it says, also the second, not the first, but the second after that, is to love our neighbor as we love ourselves. Bakit natin kailangan mahalin? Kasi
Naging mabait nga, naging mabuti nga ang Diyos para sa atin. Pero isipin natin, bakit ginawang commandment? Bakit pa iniutos? Kung talagang natural na tayo ay nagmamahal sa mga taong mababait sa atin, bakit kailangan iutos? Bakit? Kasi tayo nakakalimot. Madalas tayong makalimot. Nalilimutan natin na take for granted na natin kasi laging nandiyan. Sobrang bait eh. Sobrang bait ng Diyos sa atin. Take for granted natin lahat ng kabutihan na binigay sa atin. Lalo na yung mga maliliit na bagay. Minsan kailangan makatanggap tayo ng malaking milagro para natin mamahal ang Diyos at maging tapat sa Diyos, no? Nalilimutan natin yung mga ordinary miracles na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nalilimutan natin. Bata pa tayo, meron na tayong Alzheimer's. Madali tayong ma-distract sa mga ibang bagay na nangyayari sa buhay natin. Nalilimutan natin ng Diyos. So this Mass reminds us to put God first. Importante, kahit yun lang tandaan natin, God first. Bago sa lahat ng mamahalin, Diyos muna. Kaya dapat yung ating buhay sa pamilya, yung pagmamahal natin sa asawa o sa girlfriend, sa boyfriend, sa anak, dapat lahat yun, dinadala tayo sa papunta sa Diyos. Hindi sa isa't isa. Hindi lang sa isa't isa. Our love should not bring us closer together only. But our love should bring us closer together, and together, we go to God. Lahat papunta sa Diyos because God first. So lahat ng mamahalan natin sa buhay, sana dinadala tayo sa langit. Dinadala tayo sa mas mapapalapit sa Diyos. Hindi lang mapapalapit na, katabi natin, kundi mapapalapit sa ating buong pagkatao, magiging tayong katulad, malapit sa nature or sa mga katangian ng Diyos. Malapit sa pagiging Diyos. Magiging tayong makadiyos, kamukha ng Diyos. Kaya di ba sabi sa Book of Genesis, we've been created in the image and likeness of God. Sabihin, tutularan natin ng Diyos. Matutularan natin yan kung God first. So we ask God today to keep reminding us. We ask Peter Verona, the defender of faith, to remind us. Tuwing tayo makakalimot na gumalaw na katulad ng paggalaw ng Diyos at katulad ng kabaitan ng Diyos, maalala natin, God first. To give thanks to God and to be true to God and to His commandments.